Uy, hello sa inyo! Ngayong araw, sasagot ulit tayo ng isang tanong mula sa ating follower na si Francia Yan. Dok, lagi pong mataas ang UTI ko. Ano ang gamot? Baka tanong nyo rin ito o may kilala kayong laging nag-UTI. Hali kayo, pag-usapan natin yan. Isa sa mga usual na kaso sa primary care clinic ang UTI o urinary tract infection. Kadalasang complaint ng mga pasyente ang pananakit kapag umiihi. Pwede rin pong may kasama pagsusuka at paglalagnat. More details kapag sinabi nating urinary tract infection po pwedeng maapektuhan ng kahit na anong bahagi ng urinary system. Kasama dyan kidneys na nagfi-filter ng waste products na nagiging ihi, ureter sa tubong dinadaanan ng ihi mula sa kidneys papunta sa urinary bladder na parang ipunan ng ihi, at yung urethra na isa ring tubong naglalabas ng ihi mula sa bladder papunta sa toilet. Dahil sa anatomical differences, mas nagkakaroon po ng UTI ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Pag-usapan natin ngayon ang mga dahilan ng urinary tract infection. Tandaan po na ang urethra o yung tubo na naglalabas ng ihi mula sa bladder, lalo sa mga babae, ay malapit sa anus. Kaya yung bacteria mula dyan sa large intestine ninyo tulad ng E. coli at iba pa ay pwedeng makakontaminate sa area na yan at pwedeng mag-travel paakyat sa bladder o pwede ring umakyat kahit sa kidneys. Kaya naman lagi sinasabi at pinagpapayuhan ng mga kababaihan na kung kayo po ay magpupunas sa CR, siguraduhin po ninyo na harap papalikod para sa ganoon makaiwas sa contamination ng bacteria. Meron din pong iba pang mga risk factors tulad ng diabetes na pwedeng magpahina ng immune system o di naman kaya ay pagiging sexually active. Pwede rin pong mayroong instrumentation tulad ng catheter o kung mayroon kayong mga kidney stones, malaki ang prostata at iba pa. Simple lamang naman ang gamot sa urinary tract infection. Antibiotics po ang ginagamit at kinakailangan dito ng prescription o reseta. Hindi kayo makabibili ng antibiotics nang walang reseta. Isa pa, lagi po nating paalaala pero ipapaalala ko ulit sa inyo, tapusin po ninyo ang course ng antibiotics ninyo para hindi lumala ang inyong mga kaso. Ito ay dahil maaaring nagkakaroon na tinatawag na antibiotic resistance. Kumbaga, parang nape-pressure lamang po yung bacteria pero hindi sila napapatay dahil nga kulang ang pag-inom. Kaya nangyayari, para nag-mutate sila at nagsusurvive at nagiging resistant sa antibiotiko na ibibigay sa inyo. Bukod sa kakulangan ng course ng antibiotic, pwede rin pong kung kayo ay nagsa-self-medicate, pwedeng hindi rin tama ang antibiotiko na ibinibigay sa inyo. Kaya again, magpa-check up muna po kayo kung kayo ay may nararamdamang mga sintomas. Meron din po kasi mga urinary tract infection na complicated. Nangyayari yan kung mayroong history ng childhood urinary tract infection, kung immunocompromised ang pasyente, kung pregnant, kung mayroong metabolic disorder tulad ng diabetes mellitus, at kung mayroong urologic abnormalities tulad ng stones, stents, catheters, neurogenic bladder, polycystic kidney disease at iba pa. Isa pang pahabol, ang pagiging lalaki ay isa ding risk factor ng pagiging complicated ng urinary tract infection. Kaya again, best na magpa-check up muna po kayo bago kung ano-ano ang inyong mga iniinom para mabigyan kayo ng tamang gamot para sa inyo. Dahil nga sabi natin, tamang diagnosis ang kinakailangan para makapagbigay rin ng tamang treatment. At ayun na nga, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!